Alright guys mga katoto, no? So ito, biyahe ulit tayo ng Lalamove today mga kaibigan. Today is a new day. Alas 9 na, wala pa tayong biyahe. Dito tayo ngayon nakatambay sa may harap ng SM Marilao, no? Yun sa may papasok ng Villarica. Ayun. So kapag umaga dito ako tumatambay minsan din sa may tawag doon, Philippine Arena. So ayun mga katoto, tara samahan niyo ulit ako sa biyahe natin today. So let's go! Alright guys, 9:30 na, nandito pa rin tayo, wala pa rin tayong booking mga katoto. So, meron nga pala akong mga naunang video, naunang vlog tungkol naman ito sa fake booking, no? So, sama ko dito sa sa content natin, no? Para pag-usapan natin yung tungkol sa fake booking, may mga i-share ako. So, tara, panoorin natin. Let's go! Alam naman natin na sa atin, yung mga naglalamove dyan, alam naman natin na talamak ang scam sa booking, no? So, nung Sunday lang, na-scam kami, no? Na-scam yung anak ko dahil sa mga abono-abono. So, nagpa siya, ano tawag dito? Nagpalalamove siya, may transaction siya, may transaction siya papunta sa somewhere, no? Tapos, ayun, may nagpabook ng Lalamove. So, ang sabi, abono ng 2,000. Tapos, tumawag yung customer, ganyan. Narinig niyo ba ako? Baka maingay, no? So, ayun nga, nagpalalamove yung anak ko ng Sunday. So, doon sa Lalamove, nagpapaluwal doon sa rider. So, ayun, ang transaction nila is 2,000. Tapos, nagkaroon sila ng usapan na sabi nung scammer, kinupit lang daw niya yung 2,000 doon sa kuya niya. Tapos ang presyo ng keyboard ng anak ko is 1,000. So ang sabi, ibigay sa anak ko yung 2,000, tapos yung 1,000 i-Gcash sa kanya pabalik. So nag-abono si rider. So pagdating doon sa Diliman, hindi na makontak yung buyer. So ang nangyari, ganun. So na-scam si rider ng 2,000. So, ayun. So, 'di ba? Parang yun. So, bumalik naman si rider, binalik sa anak ko yung keyboard na binili ng scammer. Tapos, ibinalik ng anak ko yung 1,000 ni rider. Yun nga lang, lugi siya ng 1,000 tsaka yung kanyang shipping fee. So, ayun, alam naman natin na talamak sa Lalamove ang scam. Mostly kapag may abono, no, pag may abono, scam yun. Kung kayo, mga rider kayo, kung kayo mga Lalamove driver at meron kayo nakita na abono, legit man yan or hindi legit, payo ko sa inyo, wag nyong i-accept yung booking. No? Wag nyong i-accept yung booking. Bakit? Sa malamang yan, scam yan mga kaibigan. So, paano ba maiiwasan yung scam? Kasi tayo, naghahanap buhay tayo sa kalsada. Kasi kapag may abono, meron yung plus, di ba? No, may plus yun eh. Kaya tawag dito, na tempt tayo na kuhanin. Sayang naman kasi yun, di ba? So ayun, kaya lang nga kasi mga kaibigan, mostly scam nga yun. So, ang sana lang sa pamunuan ng Lalamove, tanggalin na yung abono. 'Di ba? Hindi naman tayo hindi naman tayo grab food eh. 'Di ba? Hindi naman tayo yung mga pabili para mag-abono tayo. Naghahanap buhay tayo ng matino.
'Di ba? Mas madalas pa kapag na-scam tayo na ganyan, mas malaki pa yung na-scam sa atin kaysa sa kinita natin. Minsan yung kinita natin for 2 days na mapupunta lang dun sa scammer. So, paano na, 'di ba? Lahat tayo naghahanap buhay. So, lahat tayo kailangan natin ng pera. So, tapos mapupunta lang sa mga scammer. Sa mga scammer naman, maawa naman kayo sa aming mga naglalala-move. No, maawa naman kayo sa amin. Huwag nyo naman kaming iskamin. Wag na kayo mag-scam kahit sino. Kahit yung customer or kahit, basta. Ano yun ang masama ang pag-scam? Bakit doon kayo nabubuhay, di ba? So, ayun. Tapos nakita ko nga yung scammer na yon. Nang scam sa anak ko nung Sunday. May scammer alert na pala siya sa Facebook. Talagang gawain niya yun. So, ayan, papakita ko sa inyo yung profile niya yan. Pero sa malamang, hindi niya tunay na pangalan yan at hindi niya picture yun nandyan. Siyempre, scammer, di ba? Matalino nga siya eh. So, bakit niya ipopost yung pagmumukha niya tsaka yung tunay niyang pangalan? So, kaya lang, maging aware tayo dyan kasi ang common denominator niyan is yan at yan lang din yung ginagamit niyang Facebook account, Messenger account, yan at yan lang din. So, mag-ingat tayo dyan sa account na yan. At sureball yan, scammer yan. At makikita doon sa page sa Facebook, pare-parehas siya ng estilo. So, kaysa kumupit siya sa kuya niya, so, yung rider ibigay dun sa seller yung ganto. Tapos yung remaining 1,000 something is i-Gcash sa kanya. So, ganun. Pare-parehas ang estilo niya. Tapos ang sabi nga dun, mostly mga nagtitinda ng nagbebenta ng keyboard. Yung keyboard ng PC. Yun ang madalas niyang, ang paborito niyang iskamin. So, yun. Mga kaibigan, mag-ingat tayo dyan sa scam. At saka sana, magkaroon din magkaroon din ng aksyon si Lalamove tungkol dyan sa scam alert na yan. Sana Lalamove, tanggalin nyo na yung abono kasi talagang talo ang mga naglalamove dyan. No? So, ayun. Sana lang, masolusyonan. Okay? So, ayun. Yun lang sa ngayon. So, ayun, may lakad pa ako. Ayan, paris ako ngayon. Well, ayan. So, hanggang dito na lang muna ang vlog natin, no? So, salamat sa inyo. Salamat sa mga katoto natin na naglalalabog. Kakampi nyo ako. Salute.